Hello guys! So, andito na naman tayo. And for today's video, ang i-share ko naman sa inyo ay kung ano-ano yung mga important documents and requirements that you have to prepare initially before applying here in the United States as a teacher. So, last time, binigay ko sa inyo yung two pathways, which is the J1 and the H1B visa. And ngayon naman, ano ba yung mga pinaka-importanteng dokumento na dapat nyong i-prepare bago kayo mag-apply dito sa United States? So first and foremost, you have to update your resume. Kailangan ilagay ninyo ang mga important details na dapat nakikita ng employer dyan sa resume ninyo is yung employment history ninyo, start from the most recent, and then in your employment history, i-include ninyo yung mga job descriptions ninyo and job responsibilities. Okay? Kasi mahalaga yan para makita ng employer if yung mga previous experiences mo is akma ba or related ba doon sa position na ina-applyan mo. So that is the first one, the resume. Then, include a cover letter. Bakit mahalaga na may cover letter? Kasi doon sa cover letter, ma-explain mo ngayon bakit ikaw yung karapat-dapat na ma-hire doon sa position. Sa resume kasi, as much as possible, gawin nyo lang brief yung information doon. Mahalaga lang may job description, ganyan. May educational background, yung skills mo nandoon, yung recent trainings and seminars, nandoon din, yung mga character references. Sa character references, dapat may contact number, may email address. Yun. And then, maximum of 2 pages lang sa resume, okay na yun. So, sa cover letter, dun mo na ngayon ilalagay kung parang dun mo na ibebenta ngayon yung sarili mo sa cover letter. So, kasi di ba sa cover letter, in paragraph form siya. So, ma-explain mo na dun kung ano yung mga experiences mo na related sa position na ina-applyan mo, bakit ikaw yung dapat ma-hire ni employer. So, yon. Next, after the resume and the cover letter, kailangan naka-ready na rin ang TOR at mga diploma mo. So, ideal na ipa-foreign credential evaluation yun yung inyong mga TORs as well as your diploma. Bakit? Kasi kapag ang ginamit nyo lang is yung local diploma natin at yung local TORs natin sa Pilipinas, magkaiba kasi yung grading system dito. At saka, minsan, yung mga units na nakuha natin sa Pilipinas, hindi siya enough para magkaroon ng teaching equivalency dito sa Pilipinas. So, mas maganda na ipa-foreign credential evaluation yun yung inyong TOR para makita nyo na kung align ba yung nakuha nyong degree sa Pilipinas sa educational degree na kailangan yung makuha dito sa USA. Okay? So, kailangan equivalent yung dalawa. At doon din makikita ng employer ninyo kung yung educational degree ninyo sa Pilipinas ay valid para makapag-apply kayo ng teaching license here in the United States. So, mahalaga na meron na kayong FCE. Yun po. So, yung iba kasi, yung iba naman, nasuswertihan nila kahit wala pa silang FCE at nag-apply sila dito, tinatanggap. Kasi yung ibang mga school districts, inaalaw na nila yon upon initial interview. Pero yung ibang school districts naman, lalagpasan na lang nila yon kapag hindi nila maintindihan kung anong laman ng TOR natin. So, much better na may FCE kayo para pagtingin nila ng educational background ninyo, makikita nila na, okay, qualified siya for a teaching license here in the United States. Hindi tayo magkakaproblema sa pagkuha niyo ng teaching license. So, yun. Next, so resume, cover letter, FCE, the Foreign Credential Evaluation, yun yung TOR nyo, yun yung at saka yung diploma ninyo, evaluated na dapat. And then, ano pa ba? 3 recommendation letters. Ito, importante din to. Kailangan meron kayong 3 recommendation letters. So, kung marami, much better. Pero, 3 will be enough. Okay? Ngayon, ano ba dapat yung recommendation, or kanino ba dapat galing yung recommendation letters niyo?
So, sa recommendation letters, dapat galing yung isa sa head ninyo or principal, supervisor, kahit sino, or master teacher, kahit sino na mas ahead sa inyo or mas superior sa inyo. Next, colleague, yung mga katrabaho ninyo. And kanino pa ba pwede? Pwede rin sa mga dati ninyong nakatrabaho. Yan. So, at least 3. And ang dapat nyong tandaan, kapag kumuha kayo ng character reference ninyo, kausapin nyo na sila na for sure, magsisend sa email nila ng mga surveys about sa inyo. Kasi dito, katulad sa district namin kapag nagpasa ka ng character reference, nire-required nila na may email address. Bakit? Kasi automatic yon. Once ma-receive nila ang application, sesendan nila ngayon yung mga character reference ninyo ng survey. So, may mga tanong lang doon about sa inyo. Kailangan sagutin nyo ng character reference ninyo. So, yun, kausapin nyo na sila na kapag marami kayong in-applyan, for sure, marami rin na magsasend sa kanila ng survey. At kung close nyo naman, sabihin nyo na sana, once ma-receive nila, sagutan na nila agad. Kasi kinakount din yun ng employer, yung mga sagot nila. Pinagbabasihan din yun ng mga employer. Kung okay ba kayo. Siyempre, dun lang sila magbe-base about your character. So, mahalaga rin na kakilala ninyo yung magbibigay sa inyo ng mga reference letters. So, yun. I think, yun lang naman yung mga initial requirements na dapat ninyong paghandaan bago kayo mag-apply dito sa United States. And then yung other requirements kasi to follow na lahat yan So yun, I hope nakatulong ako sa inyo, and if you have any questions or concerns, mag-comment lang kayo or feel free to message me. So again ano yung mga important documents na dapat nyong paghandaan? First, resume. Second, cover letter. Third, foreign credential evaluated na TORs and diploma. And fourth, your recommendation letters. Ayun lang guys, and good luck sa pag-a-apply nyo dito sa United States. Bye-bye!